Yan, sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat, sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din sa ating mga kapwa OFW, nasa iba't ibang panig ng mundo. Yan, shoutout po sa ating 65 participants. So tayo po ay magsisimula na po ngayon sa ating presentation. But bago po tayo magsimula, tayo po ay merong munang salita ng Diyos. So, Word of God, bago po tayo nagsisimula, kailangan natin yung gabay at patnubay ng ating Panginoon. Sabi ng James 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will exalt you. No, sabi ng Biblia, nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. So lagi lang po tayong maging mababang loob, matulungin at mapagbigay sa kapwa para na sa ganon ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy po sa atin. So ito po yung ating sitaw strategies, dropshipping online business. So sa mga sa mga tips at estratehiyang nakasulat po dito at ating ituturo ay base po sa aking personal na karanasan mula po sa datos ng aking nailista sa loob ng 3 buwan na pagiging seller. So maaari ang ilan po ay hindi epektibo sa iba dahil case-to-case basis ang sitwasyon ng bawat isang store. Dahil magkakaiba po tayo ng mga produktong pinili mula sa product warehouse ng sitaw. So maaari ring magbago at hindi maging epektibo ang mga estratehiyang ito kung magkakaroon ng pagbabago sa mga polisiya ng sitaw. So the first step is the hardest. Ito yung mahirap, yung unang hakbang, no? Na kung saan marami po sa atin ay hindi makausad dahil hirap na hirap po tayong humakbang kaya hindi natin agad-agad matupad yung ating mga pangarap. At syempre, success start when you decide to begin. Magsisimula lamang ang tagumpay sa buhay kung ito po ay desisyon ka na ito ay simulan. So, ano ba yung success? So, marami po sa atin na gustong maging successful, gustong maging matagumpay. Subalit, ano ba yung nagiging hadlang? Kailangan ikaw mismo alam mo yung kahulugan ng success at ikaw mismo meron kang definition kung ano yung success sa iyo. So sa akin yung success is a personal growth and development. It is about pushing myself outside my comfort zone and taking on new challenges that helps me learn and grow. Success is about constantly improving myself both personally and professionally and striving to be the best version of myself that I can be. So kailangan yung success ay merong personal growth and development. Dapat ikaw yung nababago at syempre kung gusto mong mabago, dapat mabago muna ang iyong isipan. So yung mindset, no? Mindset mo na kung saan nais mo magtagumpay, lumabas ka diyan sa comfort zone mo. Huwag kang manatili diyan. Lumabas ka diyan sa comfort zone mo at para matupad yung mga pangarap mo. So ngayon po ang pag-usapan po natin is a business. So ano ba yung business na ito? Ito po ay may kinalaman sa e-commerce. So what is e-commerce? E-commerce is the buying and selling of goods and services online. It involves the use of the internet, involves digital technologies to conduct transaction between businesses, individuals, and government. Government, e-commerce, has revolutionized the way people shop and do business, making it more convenient and accessible to a wider audience. Ito po ay napakaganda at bagong technology kung saan pwede kang bumili at magbenta ng mga produkto na gamit yung online. Siyempre, ito yung digital technologies na nakakatulong po sa individual, sa mga may business, and din sa gobyerno na hindi mo na kailangan lumayo o lumabas pa ng bansa para umangkat ng produkto. So sa pamamagitan gamit lamang yung internet mo ay pwede ka nang makabili ng mga bagay o mga pwede mong gamitin sa negosyo kahit nasaan ka man. At syempre pag sinabi natin po yung e-commerce at pumapasok po dito lagi ay yung concept ng dropshipping. So dropshipping is a business model that allows you to sell products online without having to own or operate the physical location where those products are stored and processed. This means you can start an e-commerce store and sell a wide range of products without handling inventory and fulfillment. So ang dropshipping po ay isang negosyo na kung saan yung business model na ito, pag doon sa ginawa natin physical na dropshipping, kailangan mo talaga ng product upfront. So kailangan mo ng malaking kapital kasi bibili ka ng produkto at ito yung i-aalok mo at ipapakita sa mga tao.
Ang kaibahan lang ngayon, gamit yung online business na to, yung business model na ngayon ng dropshipping, ay hindi mo na kailangan ng products, hindi mo na kailangan ng warehouse, hindi mo na kailangan dito na mag-inventory. So, ang bahala na dyan ay si Sitaw. Si Sitaw po ay isang e-commerce platform na po siyang concept na dropshipping. At syempre, mula po din sa officers ng mga sitaw, gusto po natin ipaalam sa lahat sa mga bago na narito, mga bago, sa mga datihan na rin, at sa mga hindi pa nakaka-join dito sa ating negosyo. Gusto ko ipaalam sa inyo na sitaw ay nagsimula noong 2022. Ano na ba yung nangyari sa kanya noong 2022, 2023, at ano yung pwede natin asahan sa kanya ngayong 2024? So panoodin lang po natin to. Magkakaroon din tayo ng treatments para sa kanila to have or to and mas makilala si Sitaw. Thank you for your continued support. As we move into the future, I expect more innovations, growth, and positive contribution from our department. Your enthusiasm and engagement are valuable to our success.
Yan, okay. So nakita po natin yung sinabi ng ating mga sitaw officers, no, mula doon sa 2020, 2022, 2023 at ano yung expect natin sa 2024. So ngayon pag-aaralan po natin lalo na po diyan sa mga bago, nakaka-attend lang rito at ganoon din po sa mga hindi pa po nakaka-register, di pa po nakakapag-umpisa. So mahalaga po na maintindihan po muna natin kung ano ba yung sisitaw at ano ba yung negosyo na meron dito. So who is the CEO of Sitaw? CEO of Sitaw, yan, Miss Widiana Chen is the CEO of Sitaw Philippines, a leading global e-commerce platform that offers sellers and customers a seamless and secure online shopping experience and aims to bring high-quality products from the Southeast Asia to the global market, providing customers with a wide range of choice while supporting. Siya po yung ating CEO, hindi po siya Pilipina, siya po ay isang Chinese. So Sitaw presentation, e-commerce platform with the concept of drop shipping. So derived from SEA, Southeast Asia, and Tao, this is a Chinese word, Great Find. So Sitaw stands for Southeast Asia Great Find. So napakaganda ng business nito na kung saan dapat lang natin maintindihan ano ba ibig sabihin ng Sitaw. So Southeast Asia Great Finds. So about the company, Sitaw is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customers worldwide, founded in 2020. Operating po siya sa Singapore and Hong Kong and Philippines. So Sitaw also known as New Sitaw Corporation was established on October 4, 2022. The company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products and competitive prices. Nagsimula siya October 22, 2022 at ngayon po ay 2024 na. Magdadalawang taon na po si Sitaw dito po sa Pilipinas. But nagsimula po talaga siya is 2020 at doon po sa Singapore, Hong Kong. Na po, ang Sitaw po ang kanyang parent company ay yan po yung sa Singapore, yan po yung headquarters po natin. With a team of dedicated professional and robust technology platform, Sitaw Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. So paalala lang po sa lahat, no? Umattend lang po tayo lagi sa ginagawa po nating pre-webinar. Bakit po kailangan po natin umattend sa pre-webinar? Para po masagot yung mga katanungan at gumugulo po sa ating isipan. At syempre, mahalaga po yung pre-webinar training upang maintindihan po natin yung ating negosyo. So, lagi lang din po tayong manood sa mga video na akin pong ina-upload sa YouTube. Ang akin pong YouTube channel ay Coach Jim Ro upang maging updated tayo tungkol sa sitaw. At syempre, meron din po tayong mga kasama. Yan, pwede nyo rin panoodin yung kay Prof. Vincent, ganun din kay Sir Baki TV. So, panatiliin po natin yung pagiging open communication natin sa ating mga dedicated account specialist at sa taong nagpakilala sa iyo ng negosyo. Yan, ako po si Coach Jim Ro, Jimmy Adili Gonzalez ang pangalan ko. Doon sa mga gumamit po gumamit po ng aking referral code, ay makikita niyo po yung aking pangalan dyan. Ako po yung inyong dedicated customer service. So sa mga nagtatanong, ano daw pagkakaiba ng dedicated customer service doon sa account specialist? Actually po, uh, sa dedicated customer service, kami po, no, bilang mga partner ni Sitaw, kami po ay seller at the same time partner ni Sitaw. Ang pagkakaiba po is yung account specialist ay empleyado at hindi po sila seller at sila po ay pinapasahod ng company. So yung pagkakaiba. Siyempre, yung mga tanong, strategy, mga techniques o experience about seller, siyempre mas lamang po tayong mga seller ni Sitaw naging partners. Siyempre naman doon sa mga dedicated customer service naman natin sa account specialist natin, sila naman yung nakakaalam pag meron tayong mga technical issue kung sino yung mga concern na dapat tawagan at ayusin, no, para na sa ganun maayos yung ating mga concern at yung mga kung halimbawa kung may mga technical issues. Okay? So yan po ang pagkakaiba po namin sa mga account specialist. So
palagihin lang po natin na pagiging positibo sa lahat ng bagay. Tandaan po natin, no, kapag nagdesisyon po tayo na pasukin ng alinmang negosyo, kalimutan na natin at huwag na natin intindihin yung mga negatibong napapanood, nababasa dahil nawawalan po tayo ng focus at masisira ang ating diskarte. So nakikita po natin may mga lumalabas sa social media, mga vlogger, no, at may mga nagsasabi na scam si sitaw, Ponzi scheme si sitaw. Pero ito lang po ang tanong. Sino po ba yung na-scam ni sitaw? Wala po silang proof. Pangalawa, wala silang maipakita na tao na in-scam ni sitaw. Okay? So, yan po yung katunayan na lahat ng naririnig po natin at sinasabi nila ay hearsay. Lalo na po yung isang nagsasalita na sinasabing scammer, yung scammer, no, ng scammer ng Pilipinas, 'di ba? Si Gasa, 'di ba? So, yan po paano mo paniniwalaan yung isang taong manloloko? Kahit yung sinasabi niya hindi pwedeng panghawakan na totoo. Dahil siya nga mismo maraming nilokong tao. Ito po ay isa pa po, no? Ang ah, ang sitaw po ay hindi po passive income. Kaya po correction po sa mga nagpo-post po na si sitaw ay passive income, hindi po siya passive income. Si sitaw po ay isang active income. Dahil dito po sa negosyong ito, hindi ka po kikita kung wala ka pong gagawin. Kaya dapat lang dito na maintindihan mo kung anong klaseng negosyo si sitaw. So dito po magbibigay po tayo ng tips and strategies. So dapat lang po natin malaman na sa lahat ng negosyo, meron po tayong mga diskarte at estratehiya na dapat pong gamitin para maging matagumpay yung ating business. Sa mga bago pong seller na narito na mababa ang kapital, 35,000 and below capital, una po magpapublish lang po tayo ng 10 produkto na nagkakahalaga po ng hindi po tataas sa 300 o less than 300 pesos lang po. Ito po yung mga produkto na may 7% na markup. So bakit po natin pinipili yung mga 7% na markup? Ito po ay una para maaral po muna natin yung proseso. Then magkaroon yung ating kapital ay hindi maubos agad. No po? Kasi dito kapag hindi po natin alam, no, na nasilaw po tayo sa mga markup na 7%, 8%, 10%, 12%, pag hinalo-halo mo yan, so pwede po kayong maubusan ng pondo at hindi makapasa sa evaluation. So, paano po yung ginagawa po natin dito? Ito po yung strategy na ginagawa po natin dito sa Team Jimro na kung saan divide your estimated capital into 20 days. Sa loob po ng 20 days, bakit 20 days po natin dinidivide? Kasi po after 20 days, doon pa lang po bumabalik, no? Nag-uumpisang magbalikan yung ating mga kapital na pinang-abono. So wag po tayong lalampas doon sa ating budget. Kaya po tayo nagbabudget. No, halimbawa, meron kang 10,000 o 20,000 halimbawa. Sa 20,000 mo po, ang expending mo diyan is 1,000 daily. So yan po yung ating daily expending, 20,000. Ang daily spending natin diyan 1,000. Hindi ka lalagpas doon sa 1,000 kahit gaano karami pa dumating ang orders. Bakit natin kailangan mag-budget? Kailangan po natin mag-budget. Una, dahil kailangan natin yung good performance ng store natin. Dahil kung halimbawa, yung 20,000 mo, pag hindi mo yan binudget, pwede mo yan maubos sa loob lamang ng 2 araw. At kapag naubos yan, mahabang araw na ang hindi ka makakapag-process. Hanggang every 15 days, meron po tayong evaluation. So kailangan po ma-budget po natin siya ng tama at magamit po natin yung vacation mode. At ito po yung tamang paggamit ng vacation mode. So sa vacation mode po, pwede po tayong magbakasyon ng pwede nating hatiin yan sa dalawang evaluation. First and second evaluation. Sa unang evaluation, pwede natin gamitin siya yung 12, 13, 14, 15. At doon naman sa ikalawang evaluation, pwede po natin siyang gamitin doon sa 29, 30, 31. Tulad po ngayon, no, may 31 po. Kaya 29, 30, 31, wala po tayong vacation mode. Magagamitin po natin yung vacation mode natin ng 25, 26, 27, 28. Then, automatic na po yan, mag-o-off yung vacation mode natin dahil yung 29,
29, 30, 31, wala po tayong vacation mode dyan. So maaari rin po tayong magbakasyon, no? Yung isang strategy na ginagawa po natin sa mga tight yung budget, no? Binibigyan natin sila ng magpagkakataon na maipasa yung processing rate. So ibig sabihin, pwede po silang magbakasyon ng mula 9, no? Kagabi, nagsimula na po tayo yung iba, 9 hanggang 15. So 7 days po natin ginamit yung vacation mode. Bakit? Anong strategy meron doon? Dahil po doon sa mga tight ang budget, no, lalo yung nagsimula pa lang, na kung saan sinisigurado na natin na maipasa yung first evaluation. So mahalaga na maipasa po natin yung first evaluation. Bakit po? Dahil po kung ikaw ay naka 7%, ang rules po o yung ating policy na kung saan kapag naipasa mo yung isang first evaluation at bumagsak ka sa second evaluation, wala kang penalty. Yan po yung policy sa 7%. So, meaning, pag naipasa mo na itong first evaluation, doon sa second evaluation, hindi mo naipasa, wala ka rin penalty at wala kang violation. Ngayon, paano pag hinaluan mo siya ng matataas na markup? Pag hinaluan mo siya ng matataas na markup, linagyan mo siya ng 8%, 10%, 12%, kapag bumagsak ka sa isa sa evaluation, no, ay ang 8%, 7%, 10%, 12% mo ay babagsak yan sa 7%. So dito po kay Sitaw, for your information, sa mga bago po diyan at sa mga hindi pa nakapagsimula, dito po kay Sitaw wala kang lugi. Hindi po totoo yung nababasa o nakikita nyo sa GC na sinasabi nila na uubusin ni Sitaw yung budget mo doon sa penalty. Yung mga nagsasabi po noon, maaring hindi sila seller. Kung seller man sila, hindi nila naiintindihan yung negosyo. Dito po kay Sitaw, simple-simple. Paano babawasan yung kapital mo na kung saan yung 1% na ibabawas sa'yo ay kukunin yan sa profit mo. So meaning yung 7% mo magiging 6%. So hindi nagagalaw yung capital mo. Kaya bumagsak ka man dito sa evaluation, walang mawawala pa rin sa'yo. Mayroon ka pa rin 6%. Yung 10,000 mo, 5,000 mo, 20,000 mo, ilagay mo yan sa bangko, hindi po yan tutubo ng 6%. Pero kay Sitaw, kapag linagay mo yan, 2 weeks pa lang, pag na-deliver at na-confirm na yung iyong delivery, ay babalik na po yan sa'yo kasama ang kapital. Kagaya po namin, kumikita na rin po kami dito kay Sitaw. So bukod po doon sa holiday mode, meron pa po tayong isang tips na pwedeng ibigay sa inyo. Ito po ay makakatulong din pero hindi garantiya na mababawasan yung pagpasok ng orders mo. Dito po pwede po tayo mag-email kay leo@sitawmail.com na kung saan for less exposure. Ano ba yung gamit ng less exposure? Ang less exposure na kung saan babawasan lang yung exposure of advertisement ng mga products mo. Pero hindi nila control yung pagpasok o pagbili ng mga customer doon sa tindahan mo. Dahil po rito, nakabase po ang processing rate doon po sa mga orders ng customer na pumapasok sa iyo. At lahat ng pumapasok sa iyo na orders, hindi po yan galing sa iba, kundi yan mismo ay galing sa tindahan mo na bumili sa tindahan mo. Okay, dapat matuwa tayo pag may mga orders at wag lang tayong ma-stress. Dahil kahit na po maliit yung ating budget, kaya po tayo nagbabudget, maliit yung kapital natin, para na sa ganon, makapag-process tayo ng mga orders ng customer ng everyday. Kahit na isa, dalawa yung napipick up mo, basta tuloy-tuloy at consistent ka lang sa pag-process nito. At hindi naman masasara basta-basta ang tindahan mo dahil nakikita ni Sitaw na merong activity at may ginagawa ka. Masasara lang naman ang tindahan mo kung hindi ka nagpa-process o nagpipick up ng mga orders ng customer. So doon ka lang magkakaroon ng talagang violation at tapos hindi mo na ipapasa yung processing rate, ay doon pwedeng sumara yung store mo. Kung halimbawa naman nasa masasara yung store mo, ay hindi ka na uli makakapag-open. Pero pwede ka uling mag-open ng panibago gamit yung ibang email address. Na kung saan pwede ka uling magsimula ng tindahan mo. Okay? So dito po sa pag-a-apply po ng less exposure, paggamit mo po ay cellphone, no, dito doon ka pupunta sa mobile po, no, yung question submission, diyan po sa apps yan. Pero pag sa website ka, yung support ticket po yung i-click po natin.
So, ilagay lang po natin doon yung, no, isulat lang natin at ilagda, no, yung ating mga orders. Kaya meron po tayo dito na recording. Dito po sa Team Gimro, sa lahat po ng gumamit ng aking referral code, nagbibigay po ako ng Excel tracker. Pakikita natin mamaya kung paano yung gamit niyan. Excel tracker na mamomonitor mo yung pumapasok at lumalabas na pera sa iyo. At syempre malalaman mo rin diyan kung kailan babalik yung pera mo. At the same time, meron din tayong tips and strategy na ebook courtesy po ay Prof. Vincent. Siya po yung may gawa niyan. Kung hindi naman kita affiliates o hindi naman kayo gumamit ng aking referral code, pwede naman po kayong bumili nung tips and strategy kay Prof. Vincent. No po? At siyempre, doon sa mga nagtiwala sa atin, binagbigay din po tayo ng logo at banner para doon sa store nila. Kaya po doon sa mga bagong affiliates ko na nag-register po sa akin, antayin nyo lang po yan na makarating sa inyo dahil po madami po kayo, iniisa-isa ko dahil ako lang yung nag-e-edit nung banner at logo. So actually hindi na po kasama yan pero ginawa ko yan para sinusuklian ko lang po yung mga pagtitiwala nyo po sa akin. Kaya konting pasensya lang at pag-aantay, magagawa at may bibigay ko naman po yan sa inyo. Okay? At syempre dito rin po sa pamamagitan po ng tracker, malalaman po natin yung pagbalik po ng pera natin from freezing money to wallet balance. Kapag araw po ng evaluation, no, habang iniintay po natin yung bumalik yung ating pera from freezing money papunta dun sa ating wallet balance. So, para maipasa po natin yung processing rate, ay gawan muna natin ng paraan. Kung wala naman po tayong magagawang paraan, ibig sabihin, wala na tayong extra fund, okay lang po yon. Gaya ng sabi ko, wala pong talo kay sitaw, hindi po tayo malulugi. Ngayon, kung halimbawa naman may extra fund tayo na hindi naman kumikita o natutulog lang, na pwede mong gamitin dito at after 2 weeks ay tutubo na rin po ito. No, gamitin niyo lang muna at pag bumalik na po yung inaantay mong pera, pwede mo naman yang i-withdraw. Parang inutang mo lang yan sa sarili mo. At the same time, naipasa mo pa yung processing rate. Kung wala ka naman na in-expect na pera na babalik doon sa raising money mo, wala ka rin extra fund, pwede mo naman siyang gawan ng paraan. Para na sa ganon, at least kumita yung pera at the same time magamit mo pang pangkapital mo. Kung yung ibang bagay no nagagawan po natin ng paraan, halimbawa birthday, 'di ba wala kang pera, gusto mo maghanda, nangungutang ka para lang may panghanda ka, wala namang balik sa iyo. Halimbawa, gadget, no bibili ka ng gadget na kung saan pinangungutang mo at para lang magkaroon ka ng gadget. Pero pag ginamit mo naman siya sa business, mas maganda dahil tutubo to. Kapag tumubo to, mabibili mo rin naman yung gadget na gusto mo. At least meron ka pang negosyo. So sa buhay po natin, kailangan hindi lang po tayo tapos ng pag-aaral, may diploma, kailangan din po tayo ng diskarte. So kailangan din po natin gumawa ng paraan para tayo ay mabuhay at matupad yung ating mga pangarap. Kapag alam mo na po yung proseso ng pasikot-sikot po dito sa ating negosyo, pwede mo na po itong ibahagi. Ibahagi o i-share sa iyong mga kaibigan, no? Ganun din sa mga kakilala mo at hindi mo kakilala. Pwede mo siyang i-share. At kapag binahagi mo siya at sila po ay naging active seller ni Sitaw, si Sitaw po ay magbibigay po sa iyo ng komisyon. Yan po ay 3% commission. Pero optional lang po ito. Dito po, hindi po si Sitaw po ay hindi po networking company. Iba po yung affiliates marketing. Dito po gusto mo na mag-apply sa affiliates program, pwede mo yan gawin. Kung ayaw mo naman, wala pong problema. Kahit wala ka pong invite dito, pwede kang kumita, depende sa capital na kaya mo. Halimbawa, kung gusto mo namang mag-affiliates at i-share sila para makatulong ka sa iba, pwede naman. At pag ginawa mo naman yan, susuklihan ka naman ni Sitaw at bibigyan ka niya ng commission sa bawat ipaprocess na product ng yung affiliates. Si Sitaw po ang magbibigay niyan at hindi yan kukunin sa affiliates po ninyo. So, hindi dito po, nung una po, ang paggawa po ng other account ay hindi po bawal. Pero ngayon po, yung multiple accounts ay pinagbabawal na po. At kung gagawa ka man ng other account, kailangan nakapangalan ito sa iba. At yung bangko na gagamitin mo sa withdrawal,
ay hindi mo na pwedeng gamitin sa iba. Okay? Pero pwede kang gumamit ng ibang bank account na nakapangalan sa iba at kung wala kang bank account, pwede mo yung gamitin sa nanay mo, sa tatay mo. Pero kung halimbawa, ginamit mo na yung bank account tapos papagamit mo sa asawa mo, sa anak mo, same name, same account number, hindi na po pwede yon. Okay? Yan po ay pinagbabawal na at violation po yan. Dito naman po, kay Sitaw, pwede mong gawin yan na maglalagay ka ng account nakapangalan sa asawa mo pero ikaw lang din yung maglalagay ng pondo. Ako ay suggest na ibuhos mo na lang sa unang account kasi dito po marami na po na sumubok ng first, second account, third account at isinara lang nila dahil na-stress sila. Dahil dito po hindi po natin sure kung ilan yung pasok ng order sa bawat araw. Pwedeng may pumasok na order sa iyo na 5, 2 sa isang araw. Pwede naman may pumasok sa iyo ng 30 orders, 60 orders at 100 orders. So nangyayari po 'yan. Kaya minsan pag may iba ka pang account na ikaw rin nagpopondo, nai-stress ka lang imbes na nakapokus ka sa isang account, ginagawa mo, hinahati-hati mo pa. At ang nagiging resulta niyan, imbes na maipasa mo yung iyong processing rate ay bumabagsak ka pa dahil nga doon sa ibang mga accounts mo. Hindi po masama na maglagay ka niyan kung kaya mo at kaya ng pondo mo. Kung hindi naman, wag na po tayo muna mag-interest sa 3%. At yung 3% na yan, pwede mo naman kitain yan doon sa 7% mo. Ayusin mo lang at mag-mark up ka, mag-level up ka lang at mag-mark up ka ng 8%, 10%, 12% paunti-unti. At dito po sa team natin at sa pre-webinar na ito, tinuturo po natin yung ganyang mga strategy. Kaya kailangan lang, focus lang po kayo dito at dito po pwede po tayong magtanong. Okay? Kung meron ka pong sapat na pondo no, para patakbuhin yung other accounts, wala pong masama doon. Pero kung wala naman, wag po muna nating hangarin yan. Ang gawin lang po natin ay aralin natin muna yung negosyo. Mag-ano lang po tayo, no? Parang mag-focus lang po tayo sa isa. Wag muna tayong maghangad, no po? At gawin po natin yung dapat po natin munang gawin bilang mga seller. So wag na wag po natin pababayaan yung main account lalo na po diyan sa mga nag-affiliates. No, dito po mayroon pong karanasan sa iba na kung saan akala po nila uubra dito yung mga Kamada system. No, may mga gumawa niya kasi dati silang mga networker. Ako po networker po ako pero hindi ko po 'yang ginagawa rito. Kasi hindi lahat ng bagay na nakaranasan mo doon sa iba ay gagamitin mo dito kahit illegal, kahit mali. Dito po hindi po uubra yan. Dahil po yung negosyo natin bago pa ito itinayo ni Sitaw, alam niya na yung diskarte dito. Kaya hindi po natin siya maiisahan at di rin po natin siya maloloko. Yung iba ginawa, nag-invite, pinabayaan yung account, ginawa nilang parang networking ang Sitaw. Ang nangyari, na-close yung store niya dahil hindi na siya nagpa-process, dahil marami na siyang affiliates, doon na siya kumikita at hindi na siya nagpi-pick up at hindi na rin siya nag-a-add capital doon sa pagiging seller. Tandaan po natin, yung affiliates program ay ibinigay yan ni Sitaw, yan po ay natawag nating affiliates program. So ibig sabihin, hindi yan yung ating source of income. Hindi rin yan yung source of income ni Sitaw. Ang source of income ni Sitaw ay yung ating business. Yan po yung ating dropshipping. At sa dropshipping, tayo po ay mga seller. Hindi po tayo recruiter. Kung meron mga affiliates program dyan at tayo po ay nag-i-invite, huwag po tayo maging recruiter, kundi maging leader ka. Ituro mo po yung tama sa mga affiliates mo, ituro mo yung tamang negosyo at yung tips at strategy na dapat nilang gawin. At siyempre, ituro din natin yung mga other source of income sa tamang pamamaraan. Hindi lang lagi tayong gusto natin kumita. Sigurado po, kapag tayo po ay nanegosyo, siguradong kikita ka. Pero siyempre, lagi mong titingnan, ano ba yung pwede mong maitulong din sa kapwa mo at pwede mong maitulong sa company. Dahil yung tagumpay ng kumpanya, tagumpay natin, tagumpay po ng bawat isa. So, wag po tayo maghilaan pababa, bagkos maghilaan po tayo pataas dahil napakahalaga po ng pagtutulungan. At iwasan po natin yung manyana habit. Maging consistent po tayo sa ginagawa po natin at maging committed tayo sa ating mga
sa business natin at ganun din sa mga tao na nagtitiwala po sa atin. Okay? So, dito po no, mahalaga na maintindihan po natin na yung kahalagahan po ng business. Yung sasapit po yung unang buwan, wag na po nating i-process yung natitirang pending orders. Dito po, yung isang strategy na ginagawa po natin, halimbawa po noong February. So yung February, ang cut-off po ng February, yung ating evaluation natapos po ng 29. So March 1, panibago na po ito at nag-reset po yan sa 00. Ang tanong, Sir, paano po ba nung February 1, yung February 29, 28, pwede ko pa bang i-pick up? Kung meron ka pang extra pan, wala pong masama na i-pick up yon dahil pera pa rin yon. 'Di ba? Sa'yo pa rin babalik yon. Kaso wala na siyang bearing para doon sa bagong buwan kasi tapos na yung evaluation. Ngayon, kung wala ka namang extra pan para doon, wag ito i-focus mo na yung sarili mo dito sa mga bagong pumapasok. 1, 2, 3 March 1, March 2 hanggang papasok ng March na yan. So, meron po tayong overdue sa mga pending orders na hindi po napaprocess. So, sino po nagpa-process ng mga overdue? Yung overdue na yan, after 8 to 10 days na hindi mo yan pinick up, ipipick up po yan ni Sitaw. At siya na po, bakit po si Sitaw magpipick up? Pipick upin niya ni Sitaw para hindi tayo mapahiya sa mga customer. Kasi nga po, yung mga customer na yan, tatawag po yan kay Sitaw, siyempre, pag hindi mo na pick up, matatagalan sila sa order. So, pag tinawag na yan kay Sitaw, si Sitaw na po yung pipick up ng mga hindi mo pinick up. So, anong mangyayari sa mga overdues? So, wala na po yan, no? Yung mga overdues na yan, gaya ng sabi ko, si Sitaw na po pipick up, wag mo na pong intindihin yan. Basta mahalaga, maipasa mo yung evaluation. Makapasa ka sa 55%, pataas o 100%, mas mainam po yun. Yan sa ganun, maganda yung performance ng store mo. Malay mo isang araw, i-message ka ni Sitaw at gawin kanyang, ipasok kanya sa partnership program. Kagaya po nung nangyari po sa akin. Na-invite po ako ni Sitaw sa partnership program at doon sa partnership program ay meron na naman extra income na binibigay sa amin si Sitaw. So meron ka ng extra income sa affiliates program, pag napasok ka pa sa partnership program, mas may income ka pa doon. Siyempre, kailangan lang alam mo yung negosyo at naiintindihan mo ito. At siyempre, 101% ikaw mismo naniniwala sa business na to. So sa mga bago pong seller na may sapat pong kapital, no, na kung saan maglagay po tayo ng 10 produkto na may 7% markup, markup din. No, nasa 230 pesos pababa at isang produktong nasa 8% to 12% markup. So dito po, ito po yung isang strategy na ginagawa po natin. Doon sa mga may sapat pong kapital. Halimbawa, mamaya pakikita ko sa inyo, meron po kasi tayong 50K strategy, 100K strategy, 200, 300, 400, 500 strategy hanggang sa 1 million strategies. So pakikita po natin dyan. Ito yung sinasabi po natin na kung saan hindi ka basta-basta pumipili dito ng markup. Kailangan alam mo kung paano yung tamang diskarte, yung tamang strategy. Dito po, pipili tayo ng 10 product na 7%. Pag kaya ng budget mo, meron po tayong bukod na budget para doon sa markup na gusto mo. Yung tinatawag po natin yung magle-level up ka. Ibig sabihin, may 7% ka, magdadagdag ka ng 8%, 10%, 12% na kaya sa budget mo para hindi maapektuhan yung processing rate mo. Kaya minsan, marami pong bumabagsak sa evaluation at malaki nagiging penalty nila kasi pinaghahalo-halo po nila yung markup. Nagbibigay sila ng 7%, 8%, 10%, 12%. Akala nila ganun kadali. Kung wala kang sapat na budget, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ka ng penalty. Pero sabi ko nga kanina, kahit magka-penalty ka, hindi ka pa rin lugi. Dahil yung penalty na yan, hindi po yan ibabawas sa kapital mo. Yung kapital mo dito, buo. Saan yan? Doon yan, ise-settle mo yan. Ikaw yung magbabayad yan. Mula doon sa markup mo na 7%, mababawasan ng 1% yon. Kung 8% naman yan, 12%, pag hindi mo na ipasa yung evaluation, both evaluation, magiging 6% lang po yan. Okay? So mamaya kung may clarification ka about processing rate, about sa penalty, pwede po kayo magtanong mamaya para mas maintindihan po natin. So i-publish lang po natin yung mga napili po natin produkto. Halimbawa, may 10 kang produkto na 7%. Lahat po yan nakapublish.
Ngayon, pumili ka ng produkto, halimbawa ng 12%. Pag pumili ka ng produkto ng 12%, at pag may pumasok na orders na 12% na product, pwede mo na siyang i-unpublish. So, 10 product ang minimum para 10 product ang minimum para makapagsimula ka. At hindi ka makakapag-delete dyan o makakapag-unpublish kapag 10. Kung more than 10, yan, pwede ka na mag-delete ng product dyan at pwede ka na rin mag-unpublish. So kaya yung pang 11 mo, yung 12%, pwede mo siyang i-unpublish. Once na naka-unpublish na siya, wala na pong papasok na orders. At yung pumasok na orders, pwede mo na siyang i-pick up. At aantayin mo na lang siya ng 20 days, babalik na po siya at pwede mo pa uli siyang paikutin. So mamaya mas malilinawan kayo at ipapakita ko sa inyo ano ba yung sinasabi ni Coach Jimro na 50K strategy, 100K strategy, 200K, 300K strategy at so on. So makikita po natin yung ganda kapag ito po ay napag-aralan po natin. So siyempre gagawin po natin yan na bakit po laging 20 days yung ating maximum. Kasi nga po meron po tayong time frame na 10 to 15 days delivery. Doon sa 10 to 15 days delivery ay meron pa po tayong 3 days after sale. So ano ba yung 10 to 15 days delivery? Kung sinabi natin 10 to 15 days delivery, ayan po yung time frame. So may time frame po na kung saan hindi naman po siya minsan sakto ng 15 days. Minsan 13 days, 14 days. So papakita ko yun sa inyo mamaya. Lumalagpas lang siya minsan doon sa 20 days. Depende doon sa delivery. Minsan malayo po kaya wala yung customer. Kaya medyo nadidelay po na maabot po ng ganun. Pero napakabihira po niyan. Hindi po yan madalas. Madalas po ang dumarating po ng delivery 14 days. Minsan 13 days lang po. Meron pa nga dumarating ng 12 days. Okay? So ganyan po yung ating business. So kahit may sapat po kayong budget, panatilihin pa rin po natin gamitin yung holiday mode. No? Maximize po natin yung vacation mode. Kahit nasabihin mo na, ay kaya naman ng budget ko, hindi ko na kailangan gamitin. Mas maganda po na gamitin mo yung vacation mode mo dahil hindi po aandar yung walang papasok na orders, napipick up mo yung mga pending, tumataas pa yung processing rate mo. Okay? So magagamit mo yan kahit 2, 3 gamitin mo at nang sa ganon, maranasan mo no, na maging tumaas pa yung iyong processing rate. So tuwing sasapit po yung, gaya po sabi kanina, tuwing sasapit po yung susunod na evaluation, halimbawa ngayong 15, di ba? So 15, cut-off po ng ating, sa evaluation po natin. Cut-off po natin yan, 15, 11:59 ng gabi. So pagpasok ng alas 12, 16 na yan. So ngayon, yung ating evaluation, pag umabot na sa 55% o higit pa, pasado ka na. At pagpasok po ng 16, magtutuloy-tuloy po yan. Okay, kaya huwag kang magtataka kung pasado ka sa evaluation, pagdating ng 16, may pumasok na orders, nabawasan na yung iyong processing rate. So ganun po ka talaga kasi nakabase yan sa orders. Pero huwag ka mag-alala, pasado na yung first evaluation mo. Ngayon, ang ipipick up mo naman yung 16, 17, 18. So pwede ko pa bang pick upin yung March 15? Gaya ng sabi ko kanina, pwede mo pa rin yung pick upin kung meron kang extra fund. Pero kung wala naman na kasi wala na yung bearing tapos na yung first evaluation, mag-focus ka na dito sa 16 onwards. So nang sa ganon, yung pondo mo magamit mo doon ng tama at tumaas pa yung iyong processing rate. Okay? So ano po yung main objective ni Sitaw? Siyempre unang main objective ni Sitaw upang maging maganda yung performance at record ng ating store, meron 2 main objective na dapat nating tutukan at paghandaan. Una, meet the required processing rate to avoid penalties or deduction. Second, mapabilis ang paglaki ng ating capital through compounding capital strategy. So yan po yung ating dapat gawin. Kasi po si Sitaw, minomonitor po yung ating store. No? Kaya maging maingat po tayo sa bawat ginagawa po natin. Kaya dito po sa atin, yung strategy po natin ay araw-araw na pag-pick up ng orders. Bakit po? Kasi yung performance ng store ni Sitaw at ang kagandahan po doon sa experience po namin at lahat ng sumunod doon sa aming strategy, na-enjoy po nila. Bakit? Kasi po pagbalik po ng pera nila, araw-araw po, bumabalik na po yung kanilang pera. Yun yung kagandahan doon, araw-araw bumabalik sa'yo, pwede mo na siya uling gawing compounding capital na kung pagbalik nila, pwede mo ulit itong i-process para mabilis pong lumaki
at lumago. At isa pa pong strategy rito, sabi nga natin, walang minimum, walang maximum na kapital. Halimbawa, nagkapital ka ng 5,000, 1,000, 2,000. Pwede mo siyang gawin parang alkansya. Na kung saan yung alkansya, pag nag-ipon ka, walang tubo. Pero dito po, pag nag-ipon ka, may tubo after 2 weeks. No? Yung 1,000 mo, then after 2 days, magkaroon ka uli ng 1,000, dagdag mo. So hindi mo kailangan dito magbigay agad ng malaking halaga. Kaya nga po walang minimum, walang maximum na capital po dito. At hindi po investment company si Sitaw na kailangan mong maglabas ng malaking pera para ibigay kay Sitaw. Wala ka pong ibibigay dito kay Sitaw. Ikaw po ang magpa-process, ikaw po ang magtatrabaho, ikaw po yung gagawa sa negosyo mo. Dahil ang dropshipping na ito, negosyo mo, negosyo ko, negosyo po nating lahat ito. Okay? Kaya po napakaganda, ikaw yung may control sa pera mo. Kailangan lang aralin mo. Sita, wala kang lugi. Ang lugi mo lang dito kapag hindi mo inaral, tapos na-stress ka dahil hindi mo alam yung negosyo, magsasara ka na lang ng store. Marami pong nagsara ng store dito na nakuha pa rin nila yung pera nila plus yung tubo. So ibig sabihin, hindi po totoo na scam si Sitaw. Kasi wala po siyang in-scam. O yan, ngayon, 100 tayo dito, 100 participants. Yung iba hindi na makapasok kasi 100 participants lang yung Zoom meeting natin. So yan po, no? 100 participants po tayo. Sige nga po, mag-type 1 dyan. O yung mga in-scam ni Sitaw. Yung mga hindi naka-withdraw kay Sitaw maliban doon sa rejection dahil mali yung ginawa. O meron po ba dyan na hindi naka-withdraw kay Sitaw? Meron ba dyan nag-close ng store na hindi binalik ni Sitaw yung pera? Lahat po na nagsarado ng store dito, binalik po ni Sitaw yung pera, meron pa silang tubo. No? Kaya po, wag po tayo basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Yung naniniwala sa sabi-sabi, wala pong bait yan sa sarili. Ikaw mismo bilang seller, mag-research ka. Do your own research. At ganun po yung ginawa po namin. Para na sa ganun, ikaw mismo 101% tiwala ka sa negosyo mo. So ano nga ba si Sitaw? Ang Sitaw po ay isang e-commerce platform na katulad po ng Shopee, Lazada, TikTok Shop, Rakuten, eBay, Amazon, Alibaba, at AliExpress na kung saan ang mga users, tayo po yon, can buy and sell products sa platform. Ang framework o gabay na ginagamit po ni Sitaw upang mapatakbo o makapag-operate ng maayos at hassle-free sa mga buyers at seller ay dropshipping business model. Ang paggamit po ng dropshipping business model ay masasabi nating hassle-free at very convenient sa mga buyers at sellers na ang main concern at dapat tutukan ng Sitaw o dropshipping platform ay ang sigurado ng buyer, sellers at lahat ng users ng platform. Ayan po yung kadahilanan kung bakit po bayad na ni customer, inaadbonohan pa po natin. Dahil po yan po ay seguridad ng buyers na kung saan yung pera nila ay naka-hold, no? Bakit po naka-hold? Kasi ikaw bilang seller, hindi mo pa wala kang hawak na product. Yung product na yan ay nasa warehouse at nandun sa supplier. So, once na inabonohan mo yan, doon pa lang yan gagana at mako-confirm. Kaya nga lalabas doon, yung mula sa unpick, magiging pick. At mula doon sa pending, magiging confirm. Ibig sabihin, na-confirm na ni Sitaw yon na inabonohan mo at ibabato yan kung saan available yung product. No? Halimbawa, yung binili nila ay hindi available sa warehouse. Available yan, doon maaring nandoon yan sa supplier. Saan yung supplier natin? Maaring sa Singapore, sa UK, at sa ibang bansa pa na partner ni Sitaw. So doon ibabato nila yan. Once binato nila yan, manggagaling doon, i-deliver yan kung saan. Kung saan bansa siya so saan bansa i-deliver na po yan. Kaya meron po tayong 10 to 15 time frame na 10 to 15 days delivery. Okay? So para malinaw po sa atin at alam po natin kung ano yung nangyayari sa dropshipping na to. Ang kagandahan po dito, maraming partner si Sitaw na mga direct supplier at ganun din sa factories. Kaya kanina yung pinakita natin video kanina, no, na kung saan yung mga factories na pag dinala po doon yung binayad na po doon yung inabono natin, doon po manggagaling yung mga products na yan at si Sitaw na po ang bahala sa pagdi-deliver mula sa supplier direkta po sa customer. Okay? Makita din natin dito, no?
kung sino yung mga dapat natin email. Ito yung kagandahan po kay Sitaw. Dahil kay Sitaw po, meron po siyang mga customer service o mga dedicated customer service na pwedeng sumagot po sa mga nagkiklaim o kaya doon sa mga may problema sa delivery, sa products, hindi na po tayo. Kaya doon sa mga nagtatanong, paano kung may problema yung product, paano kung ibalik yan ng customer? Hindi na po natin problema yan. Si Sitaw na po ang bahala dyan. Ang trabaho lang natin as a seller is tulungan siyang i-pick up yung orders. So bakit kailangan ni Sitaw ng mga sellers? Dahil po sa dami ng orders, maaring hindi niya makater lahat yan at kailangan ng mga sellers. Ito yung tinatawag natin na law of leveraging. So kailangan niya ng tao para mas kumita rin siya at the same time, nakakatulong din siya sa ating mga seller. Dahil nabigyan niya tayo ng tamang negosyo. Kaya lang, marami po sa atin, no, lalo sa mga Pilipino, ang hindi sanay sa mga negosyo. At marami din po sa atin ang sabihin na natin nakaranas po ng scam. Kaya akala natin lahat ng negosyo na papasukin, minsan sinusubukan na natin, tayo pa mismo na nag-iisip na scam. Pero sayang yung opportunity kapag yun yung ginawa natin dahil napakaganda po ng negosyo. So muli po no, pag may mga problema dito po pwede tayong mag-email no dito sa Lex Exposure kay leo@sitaw.mail.com para naman po doon sa request na magtatanong kung bakit hindi nagbabago yung status ng orders at matagal ma-deliver ang produkto, pwede po tayong mag-message sa product@sitawmail.com at kay chase@sitawmail.com para alamin kung bakit wala pang withdrawal at ibang recharge o wallet inquiry. Pwede po tayo sa finance@sitawmail.com or wallet@sitawmail.com. Refund issue, help@sitawmail.com, customer service, email, supportph@sitawmail.com. At dito rin po issue at operational issues, admin@sitawmail.com at adminsg@sitawmail.com. Yan po, excuse me. Nasa mid tayo. Yan po, no? Kaya po yung mga dapat po nating i-email. So thank you very much. Embrace the opportunity of dropshipping with Sitaw. So muli po, become a seller, low risk, additional income, hassle-free dropshipping. Yan po sa mga wala pang mga referral code. Pwede nyo pong gamitin ng referral code ko. Yan, Coach Jimro. At doon naman po sa mga yan naman po sa mga na-invite po dito, no? Na-invite po dito at balikan niyo po sila at ayun po yung gamitin yung referral code nila. Okay? Kasi sila po ay in-invite kayo at pinapasok kayo dito para magkaroon po kayo ng knowledge about Sitaw. Doon naman sa mga nag-message po sa akin, lalo na po yung nakapanood ng aking sa YouTube channel ko na nag-message po sa akin at nagsabi na gusto nila magsimula sa Sitaw pero hindi nila alam at nag-o-observe pa lang dito, yan po, pwede nyo pong gamitin yung aking referral code. At para ma-message nyo ako, yan, isulat nyo po, Jimmy Adille Gonzales. Yan po yung aking profile, FB profile po. Yan, sulat nyo na para mamaya pwede kayong mag-message sa akin at i-assist ko po kayo. Okay, ako po yung magiging dedicated customer service nyo at ako po yung 100% na committed sa paggamit nyo ng aking referral code. Doon naman sa mga hindi ko affiliates, pwede naman kayo mag-message at magtanong din sa akin at magpaturo ng mga strategy. So hindi naman po tayo madamot, marami na po sa atin nagme-message at tinutulungan at tinuturuan naman po natin sila. At sa mga magtitiwala naman po sa akin, yung gagamit ng aking referral code, gaya ng sabi ko kanina, magbibigay po ako ng mga materials na kailangan po ninyo. Gaya po yan ng Excel tracker, at yung ating tips and strategy na courtesy by Prof. Vincent. At ganoon din yung Excel tracker, courtesy by Prof. Vincent yan. And then yung ating logo at banner. Yan po, nag-subscribe pa ako ng Canva at nag-aral ako mag-edit-edit para na sa ganon, ito na po yung parang sinusukli ko doon sa mga tao nagtiwala po sa akin. Yun sa mga hindi ko naman po affiliates na nagre-request po ng tracker o humihingi po ng
nagpapagawa ng mga logo o banner, pasensya na po kayo. Kasi po, exclusive po talaga yan na binibigay ko doon sa mga gumamit po talaga nung aking referral code. Kasi yan po yung pinaka parang sukli ko sa kanila. Dati po kasi nagbibigay po kami ng tracker kahit hindi po namin affiliates, kaso parang naabuso, no? Binebenta, ini-edit nila, binebenta, tapos yung iba nga ngayon, 'di ba, wala namang permiso kay Prop, no, pinamimigay yung Excel tracker na yan. So wala namang masama, syempre respeto lang din sa may gumawa. Binigay sa iyo 'yan hindi para ipamigay, 'di ba? Kung may hihingi man 'yan, dapat ituro mo kay Prof. Hayaan mo na siya yung magbigay. So kaya ngayon tinigil po namin yung ganyan, no? Kaya ginagawa po namin 'yan, binibigay na lang po namin 'yan doon sa mga gagamit po ng aming referral code. Pero wag po kayo mag-alala, pwede nyo naman po yan, kung may kilala kayong mga accountant, pwede naman po kayo magpagawa niyan. O kaya naman, pwede naman po kayo mag-manual, no, record. So manual record po nyo yan. Maganda po kasi pag may record. Kasi pag may record po kayo, hindi po kayo magtataka o matatakot bakit ba ang tagal bumalik ng pera ko, bakit ganito. Kaya yung iba naggaganon, wala po kasi silang record. Pero pag may record ka, matutuwa ka, no? Dahil alam mo na kahit ubusin mo, pag pick up yung pera mo ngayon, bukas may darating ka pa. So ganun po yung kagandahan. At mamaya ipakikita po natin. Doon sa mga bago pong affiliates na nagsimula na po, ipakicheck nyo po yung email nyo. Dahil nagpadala na po ako sa inyo ng tracker at yung tips and strategy. At meron din po tayo doon ilang mga ano no, mga pinasa ng mga ibang mga information. Okay? So, shout out po sa ating 100 participants. Umabot po tayo ng 100 participants. Pero hindi pa tayo nakapagdadagdag po, no? Nadadagdagan po sana natin yan. Pero tingnan natin, kapag sunod-sunod na po yan na 100 participants, saka na tayo magdadagdag para na sa ganun makapasok naman yung iba. So, salamat po sa lahat ng sumuporta. Dito po sa mga bago po rito, ito pong ating pre-webinar training ay ginawa po natin ito nung hindi pa nagsisimula pa lamang tayo. Hindi pa tayo kumikita, ginawa ko na po itong pre-webinar training para makatulong po sa lahat ng seller. So sinasabi ko ito doon sa mga bago na narito para alam niyo po kung ano yung purpose, bakit meron tayong pre-webinar training. Ako po si Coach Jim Ro, ay isa po akong seller na naging partner ni Sitaw. So hindi po ako empleyado ni Sitaw, ako po ay seller din tulad nyo at na-invite lang din ako at naipasok ako doon sa partnership program. At bilang partnership bilang kasama sa partnership program, una pa lang ang akin nang naisin ay makatulong sa company. Siyempre, bakit kailangan kong tulungan ng company? Wala man akong pondong malaki, pero sa pamamagitan nito, nakakapagbigay tayo ng information sa bawat seller na maintindihan nila yung negosyo. Kasi once naintindihan po ng bawat seller yung negosyo kay Sitaw, matutuwa sila, may enjoy nila at malaking tulong po ito kay company. Dahil pag tayo po mga seller ay nagkaisa at naging matagumpay si Sitaw, ang tagumpay ni Sitaw ay tagumpay po natin. Pero kung nagkanya-kanya tayo, halimbawa, hindi ko po inisip to at inisip ko lang yung sarili ko. Ay basta ako magkakaroon na ng kapital na malaki, mag-i-invest lang ako, okay na ako, kumikita ako, okay na. Bahala na sila sa buhay nila. Pero hindi po tayo ganon. No? Ang tagal ko na po sa negosyong ito, since 2015 pa, onliner na ako. At marami na po akong naranasan. Naranasan ko na rin po ang maloko, ma-scam, ilang beses na-scam na po ako ng milyon. Okay? So hindi pa rin ako uminto at naging mandato ko na darating yung araw kapag nakatagpo ako ng isang negosyo o business na talagang legit at totoo, ang una kong ginagawa is makatulong sa kapwa ko OFW at sa mga kababayan kong Pilipino na nakaranas nung naranasan ko. Kasi hindi po mahirap, hindi po madali yan. Alam niyo po yan sa mga nakaranas, no? Yung iba diyan may naloko pa, no, nahiwalay mag-asawa, yung iba nagpakamatay dahil malaki yung nawala sa kanila, 'di ba? Buti na lang tayo, hindi tayo nakapag-isip ng ganon. Pero ako ay nagpatuloy dahil naniniwala ako una sa Diyos, nananampalataya ako na pinadaan lang ako sa journey na yon para maging matatag. At pag binigay na sa akin ng Diyos yung tamang negosyo, kagaya nitong kay Sitaw, ay gagamitin niya tayo para makatulong sa maraming tao. Sa pagtulong naman po, hindi naman lahat ng pagtulong kailangan material o pera pinag-uusapan. Pwede naman yung pagtulong na ginagawa natin ito na makapag-share po tayo ng
information, right information, ma-educate natin yung kapwa seller natin para maintindihan nila yung negosyo. So dito po wala po tayong pinababayaran. Actually po, nung sinimulan ko po ito, hindi pa ako kumikita. Ako po nagbabayad nung monthly nito ng webinar. May bayad po ito monthly. Sa mga nakakalam, alam niyo po yan kung magkano monthly rito. Pero hindi ko po yung siningil at sinasabi ko yan hindi para isumbat sa inyo o balikan nyo ako. Ay, kailangan nata siguro bayaran natin si Coach Zimro. Hindi po. Sinasabi ko yan para maintindihan ng lahat nandito na sana nandito tayo, gayahin nyo po yung ginawa sana natin na kung saan yung purpose is makatulong. Kung ikaw ay umaatin lagi rito at nadadagdagan lagi yung kaalaman mo, karunungan mo, ibahagi mo rin yan sa iba. Para na sa ganun, maraming seller ang magtiwala pa kay Sitaw. So marami po tayong naririnig, nababasa, napapanood, na kung saan maraming sinasabi tungkol kay Sitaw. At sinasabi nila, scam daw si Sitaw at Ponzi scheme si Sitaw. So sa mga nandyan, sa hindi pa nagsisimula, maaring nakarating na rin po sa inyo ito. Kaya nga ngayon, nag-aalangan ka. At meron naman dito, nag-join na, at nung nag-join, nabasa niyo yun, biglang nag-alangan. So yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo aasenso dahil sa mga ganyan. Ito po yung aking sasabihin sa inyo. Kung tatanungin mo ko, bakit ko masasabi na hindi scam si Sitaw? Unang-una, kaya ko masasabing hindi scam si Sitaw, pinakita naman kanina, legalities, kompleto po tayo. DTI, SEC, business permit, barangay clearance permit, BIR, office, warehouse. So lahat yan, meron po tayo. May physical office, may physical warehouse. Pangalawa, si Sitaw po ay naka-tie up sa dalawang malaking bangko, ang Union Bank at ang BDO. Kung hindi legal, kung si scam si Sitaw, kayo na po mag-isip. Do you think si BDO at si Union Bank tatanggapin si Sitaw kung scam siya? Unang-una yan maghahanap. Kung mahigpit ka, naghahanap ka ng legalities, lalo na yung bangko. Okay? Ngayon, pangatlo, si GCash. Si GCash po, naka-tie up po tayo kay GCash. Kaya nga pag nagre-recharge po dyan, wala po tayong charges. Di ba? Kasi nga, naka-tie up tapos real time, parang GCash to GCash lang. Ang bilis ng pag-transfer dyan. Di ba? Ganon din sa mga online. Kay BPI, BDO, RCBC. Pag nag-link ka dyan, pag nag-online ka dyan, didiretya ka na doon sa link ni BDO, sa BPI. Ililink ka niya dyan. At sa withdrawal, wala rin problema. Kahit saan bangko, pwede kang mag-withdraw. Di ba? So paano mo sasabihin ng iba na scam si Sitaw? Ang tanong, o yan, 100 tayo lahat dito. Sige, type 1 dyan. Mag-type dyan ng 1. Yung totoo. May in-scam si Sitaw dito. Sino yung mga nag-withdraw dito na hindi na binigay yung withdraw? Sino dito yung nagsara ng store na hindi nabawi yung pera nila? Oh, sige, mag-type 1. 100 tayo dito. Imposible yan. Kung meron sa 100 dito, lahat tayo, membro, nag-withdraw. Oh, imposible kung ano. Oh, walang nagta-type. Oh, ngayon, sino yung scammer? Wala. Walang di totoo yung sinasabi ng iba. Bakit po natin paano mo sir nasabi na hindi totoo yung sinasabi nila? Di tanong mo sa kanila. Tanong mo sa kanila, sir, sinasabi mong scam si Sitaw, seller ka ba? Pag sinabi nilang hindi po ako seller, o paano mo nalaman scam si Sitaw? Kasi ganito, o hearsay, hindi totoo. Kahit abogado pa, kahit doktor pa nagsasabi niyan, kahit sino pang kilalang vlogger na nagsasabi niyan, kung wala siyang proof, hindi po yan, kung hindi napapatunayan, hindi po yan uubra kahit saan pumunta. Di ba? Saan ka makakikitang scam na buong Maynila kalat si Sitaw? Pumunta ka ng LRT, nandyan lahat ng poster ni Sitaw. Pumunta ka sa EDSA, andyan yung malaking TV, no? Naka-advertisement si Sitaw. Magbasa ka ng dyaryo, nasa dyaryo si Sitaw. Ina-advertise yung Sitaw. 'Di ba? So paano mo masasabi na scam siya, no? Ito sabi ni Sir William, Coach, na-scam ako. Kumita na ako ng 10K. Ang panggatas ng anak ko. Yan, yung scam si Sir William. Kumita ng 10K. Ako rin po, na-scam na. At sa loob ng 2 months ko rito,
kumita na po ako ng halos 3,000, 300,000, 300K. Nung nakaraan, yung huling withdraw ko, pinakita ko pa rito, 80,000. Kasi baka sinasabi nila, puro lang daw maliliit yung binawi-withdraw. Si Prof. Vincent, nagpatunay, nung nag-withdraw siya nitong withdraw niya, 1 million yung withdraw niya kay Sitaw. Sinong scam? Kung na-scam tayo lahat, di maganda. Di ba? Kumita tayo. So hindi po totoo lahat ng naririnig at nababasa po natin kasi hindi sila mga seller. Kaya habang pinapansin nyo sila, habang nagme-message po sila, natutuwa po sila sa inyo. Bakit? Kumikita sila eh. Subukan nyo wag pansinin, wag kayong mag-message sa kanila. Bawas kita nila yan. So habang sumasagot ka sa mga message nila, nagla-like ka, nagta-thumbs down ka, lahat po yan may point sa kanila. So kumikita sila. Di ba? Mas paniniwala ka ba doon sa nagsasabi na scam si Sitaw tapos yung nagsasabi scammer? Paano mo paniniwalaan yung taong manloloko? 'Di ba? So, kahit nasabihin na alam niya yung experience na ganito, pero hindi niya lahat alam. 'Di ba? Unang-una wala naman siya sa Pilipinas, 'di ba? So, hindi nga siya makauwi dahil pag umuwi siya baka makulong siya. Tapos paniniwalaan mo yung sinasabi niya. 'Di ba? So, hindi ano 'yon. Kaya dito po no kay Sitaw, hindi ko naman po sinasabi na sir, sigurado ka ba na si Sitaw ay aabot ng 20 years, 50 years? Ayan ang hindi ko masasagot. Bakit sir? Wala naman nakakasiguro sa atin eh. Kahit nga buhay mo, buhay ko, hindi ko alam kung hanggang kailan eh. So pag sinagot ko yan, hinahype ko na kayo. So pwedeng umabot, may potential. Ang sa akin lang, sinasabi ko, may potential na aabot siya ng matagal, mahabang panahon. Bakit? Ayon sa statistic. Pag binasa mo yung statistic, sa mga e-commerce ngayon, sa mga susunod na taon, mas lalo po siyang tataas. Kaya kung mapapansin niyo po, maraming lumalabas na dropshipping company ngayon. Kaso kanya-kanya silang sistema. Iisa yung concept, kanya-kanyang sistema. Bakit kay Sitaw, makikita natin na dumadagsa ang orders? Kasi po gumagamit po siya ng artificial intelligence marketing. At kung alam niyo po yung artificial intelligence marketing, ayan yung napakamabilis na marketing na ginagawa sa social media na kung saan even doon sa kalit-litan at kasulok-sulukan ng social media, napapasok po niyan. Kaya minsan magugulat na lang tayo, may lumalabas ng mga commercial yan, advertisement. 'Di ba? Hindi natin alam baka yung product ni Sitaw 'yan. Hindi naman nakalagay diyan yung Sitaw eh, yung mga product po 'yan. Third party rin po tayo doon sa mga ano, sa mga uh, ano 'yon, yung online shopping, no? Yung online shopping na alam nyo, third party po tayo diyan. Ibig sabihin, na ipopost din diyan yung mga products natin. Okay? So kaya hindi po imposible at hindi nakakapagtaka kung merong bakit pumapasok na orders. Nung una po ako dito, marami na akong naririnig. Walang product daw si Sitaw. Halos lahat ng sellers, lahat ng mga tao na meron nga dito si Sir Brian. Sir Brian ba 'yon, 'di ba? Nag-order siya ng bag, na-receive niya. So ano masasabihin mo na walang product si Sitaw? Pag pumunta nga sa office, meron nga silang live selling doon eh. Pag pumunta ka sa sa warehouse ni Sitaw, meron silang live selling doon. Andun yung mga products, 'di ba? Nakita natin doon. Pag pumunta ka lalo ngayon doon, yung products, yung mga orders ng customer talagang gabundok, 'di ba? So makikita natin doon kaso syempre hindi lahat ng product nandoon. Kaya meron tayong mga supplier. Ayan yung kagandahan ngayon. Kaya ngayon hindi na uso ahente, no? Dahil ngayon po consignment na po 'yan. Kumbaga, yung customer pwede nang dumirekta doon sa supplier, babayad na, third party siya, no? Third party tayo. Ngayon, si Sitaw naman yung nagpa-process diyan. Siya yung nakikipag-usap. Kaya nga partner niya 'yan. So yun po yung napakagandang ginagawa ni Sitaw kung bakit po ngayon makita natin na dagsa yung orders natin. So ngayon naman nararanasan naman natin no, merong iba na hindi naman nagrereklamo, nagsasabi na aba, ngayon pumasok sa akin 2, 4 na orders lang. Ako natutuwa kasi yung mga pending orders ko napaprocess ko. Ngayon po, ang layo pa ng evaluation. Nasa 59, kahapon nasa 60% ako. Ngayon nasa 59 kasi may pumasok na orders, 'di ba? Bere mo ang layo pa ng vacation ng ng processing rate pero yun na yung ano ko. Paano pa pag umabot na ako ng 13, 14, 15, nag-vacation mode ako diyan. Sigurado na ako pasado na ako ng evaluation. 'Di ba? So pwede pa ako mag-pick up ng mga orders para tumaas pa yung aking processing rate
At the same time, babalik pa yung pera ko. So dito po may tama ka lang strategy. So sa mga bago po dyan at sa mga bagong attend dito sa webinar natin, dito po tinuturo po natin yung mga strategy, yung mga tips na binibigay po natin. At yung mga information dito, hindi po ito gawa-gawa ko. Yung mga information na binabato natin, binibigay natin dito, bago ko po yung bitawan dito, may clarification po yan galing sa head office. So ako po nakakadiretso tumawag sa head office, nakaklarify po natin dahil partner po tayo ni Sitaw. So yun yung advantage po natin. At sa bawat babato natin dito, sinosigurado natin yung information na yan ay totoo at galing sa kanila. Kaya kung halimbawa may pagkakamali, hindi ko pagkakamali yon, galing sa kanila eh. 'Di ba? Sila yung may pagkakamali doon na sinabi nila sa akin, kaya ako sinasabi rito. 'Di ba? So ganun lang po yun. Para malinaw po at alam po natin na wala pong misleading dito. So ginagawa po natin yan para makatulong sa lahat po ng seller na kailangan maintindihan nila yung business. Lalo na yung mga papasok ngayon sa negosyo. Kasi karamihan po sa atin dito talaga pong nakaranas ng maloko, nakaranas ng ma-scam. Kaya hindi natin maiwasan na pag sumusubok ngayon tayo dito sa legit na, sa totoo na, hindi natin maiwasan na nag-iisip pa rin tayo. Pero pag yan yung pag-iisip po natin, sigurado hindi po tayo aasenso at hindi po tayo lalago. Sabi nga, umalis ka na dyan sa nakaraan mo at harapin mo na itong kasalukuyan. Kasi yung nakaraan mo, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo na yan mababalikan. Okay? Pero dito ka mag-focus sa pangkasalukuyan para na sa ganon, makita mo na yung future mo. 'Di ba? Kung malaking potensyal ang nakikita mo kay Sita, huwag ka na mag-alangan, magsimula ka na. 'Di ba? Hangga't di ka nagsisimula, hindi mo yan maiintindihan at malayo ka pa sa success. Kaya sabi ko nga kanina, success start when you decide to begin. Kapag nagdesisyon ka, doon pa lang magsisimula yung successful mo. Doon pa lang yan tatakbo. So sabi ko nga, walang tumatakbo na nakatakip ang mata o kaya walang tumatakbo na palingon-lingon. No? Kasi pag tumatakbo ka palilingon-lingon, pwede kang madapa. No? At sa pagtakbo, kailangan nakapokus ka lang doon sa goal mo. Ano yung goal ng mga tumatakbo? Maabot yung finish line. So tayo, ano yung goal natin? Bakit tayo patuloy na paglalakad? Para maabot yung pangarap natin. Ngayon, kung nakikinig ka sa mga kapaligiran mo, pahinto-hinto ka, mabagal yung pag-asenso mo. Kaya kung dito po, nakita nyo at narinig nyo po yung ating presentation at naramdaman mo at nakita mo ay subukan ko tong negosyong ito, mukhang maganda. Try mo. Kasi hanggat di mo yan sinusubukan, hindi mo yan malalaman. So lahat po sa buhay po natin may risk. Kaya nga walang negosyo na walang risk. Pero merong mga high risk, low risk, di ba? Ganyan po. Kaya nga meron tayong tinatawag na risk management. Paano natin mababawasan yung risk na yan? Kahit sa buhay natin pag lumabas ka ng bahay mo, 'di ba? Sa kunyari, nasa condo ka. Hindi mo nga alam diyan paglabas mo bigla ka nahulog. 'Di ba risk 'yan? Ngayon kung iisipin mo 'yun, ay hindi ako lalabas ng bahay ko kasi baka paglabas ko masagasaan ako. Ay hindi ako papasok ngayon, baka pag pumasok ako, ganito mangyari sa akin, ma-hold up ako. Pag ginawa mo 'yan, nasa bahay ka lang lagi. 'Di ba? So hindi ka aasenso pag doon. Ngayon, sa pag-abroad, pag-abroad mo, may risk, 'di ba? Tayong mga OFW. Kasi nung nag-a-apply tayo mag-abroad, gustong-gusto natin mag-abroad, pero hindi natin alam ano ba yung kakahinatnan ng buhay ko pagdating sa abroad. Hindi lahat pare-pareho. May nag-abroad na umasenso, may nag-abroad naging hindi magandang buhay. May nag-abroad na masaya ang pamilya nung umalis, pero nung nag-abroad, bumalik, wasak ang pamilya. Di ba? So mahirap, maraming risk na pwede kang pagdaanan. Kaya kung hirap at hirap lang, sa mga mahihirap, wala nang hihirap. Di ba? Kaya kung ah kaya kung mahirap ka, no, sabi ko nga, walang mahirap sa taong may pangarap. Pag may pangarap ka, kahit anong hirap 'yan, gagawin mo 'yan, matupad mo lang yung pangarap mo. Di ba? So ako natutuwa, may napanood ako kanina sa YouTube, no? Isa siyang magsasaka. Ewan ko lang kung napapanood niyo siya. Maganda siya mag-compose ng kanta. Magsasaka siya na kung saan pinangarap niya na, ewan ko lang, familiar kayo kay Kapinpin, yung Kapinpin Brothers. Isa siyang magsasaka, nag-iipon siya. Nung kinita niya yung YouTube niya, ang pangarap niya, ma-meet niya yung mga idol niya, sila Kapinpin. From Mindanao, lumuwas siya ng Maynila. Tapos pumunta siya doon sa Nueva Ecija ba yun, sila Kapinpin. Pinuntahan niya. Yung pera niya na kinita,
ginamit niya para pumunta lang doon. Kasi yun yung pangarap niya eh. Kahit gutom siya, masakit ang ulo niya, nagintay pa rin siya dahil pagpunta niya doon sa bahay ng idol niya, wala ron. Pero inintay pa rin niya hanggang sa dumating. No, gutom, naranasan niya yung gutom, sakit ng ulo, pero bakit niya ginawa yun? Kasi yun yung pangarap niya. Nakuha niyo yung punto ko. Kaya yung pangarap mo, kahit anong hirap, kahit anong gutom, kahit anong sakripisyo, gagawin mo yan para matupad mo. Di ba? Kaya yan, nakakatuwa yan. Nandito pala. Yan. Pag-pray natin, pasalamatan natin si Sir Probo Dolfo. Yan, isa po yan sa affiliates ko. Yan, Sir, ako, ano ko to, nung nakakausap ko to, alam mo, pagtapos ko makausap to, nag-pray ako sa Lord at umiyak ako. Sabi ko, Lord, salamat. Binigay mo sa akin yung taong ito para tulungan. Alam niyo po yan si Sir. Tama ba Sir, sa madre ka nagtatrabaho no? Sa ano ng mga madre. Yung sweldo niya hindi ganun sapat. Pero nung ano siya sa akin, wala siyang alam po sa cellphone. Hindi siya marunong, hindi siya techie. Bilay mo yung tinuruan ko lang siya mag-share screen, nagpapasalamat na dahil for the first time natutunan daw niya yun. Di ba? Tapos ngayon, naglagay siya, hindi naman ganun kalaki yung kapital niya. Nagtatanong siya sa akin, sir, pwede ba yung ganito? Sabi ko, sige sir, subukan mo, tutulungan kita, assist kita. Magkano lang yung linagay niya? Tapos kada sweldo daw niya, maglalagay siya, mag-a-add siya dahil gusto niya mabago yung buhay niya. Biray mo, di ba? Kaya nung pagkatapos namin mag-usap kagabi, no, actually natutulog na ako noon eh. Nung nag-ano kami binigyan ko pa rin siya. Tapos after noon, hindi po ako nambaba, talagang napaiyak ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Sabi ko, inilapit mo yung tao na, kasi panalangin ko, ilapit sa akin yung mga tao niya, ng mga tao na gusto niyang tulungan ko eh. 'Di ba? So kaya malaking pasasalamat ko na naniniwala ako yung mga tao na nag-a-affiliate sa akin o gumagamit ng referral code. Hindi po aksidente yan na nakita nila ako sa YouTube. Napanood nila ako. Hindi rin aksidente yan na umatin sila rito, napakinggan nila ako, kaya sila nag-join sa akin. Hindi. Ako naniniwala na talagang binigay yan ng Panginoon at dinala sila rito para makita nila ako at marinig nila yung sasabihin ko. Ayan yung pinaniniwala. Hindi aksidente, hindi po ako naniniwala sa aksidente. Sa buhay po natin, walang aksidente. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, may plano ang Diyos. Yan po tandaan nyo. No? At isang araw, yan si Sir Dolpo, pag nagpatuloy-tuloy yan dito kay Sitaw, makikita nyo yung isang buhay na patotoo na binago ng Diyos. No? Dahil sa isang opportunity na binigay niya. So tayo ginagamit lang as instrument. Kaya wala tayong dapat ipagyabang, ipagmalaki, no? Lahat po ng ginagawa natin para sa kalwalatian ng Diyos, para mag-glorify ang Diyos. Kaya nga po, hindi ko winawag dito, lagi kong isinasama dito ang Panginoon para maintindihan nyo na lahat ng bagay sa mundo, no, galing sa Diyos. Tandaan nyo, wala kang magagawa kung wala po tayo sa Diyos. Hindi, kung anong meron ka ngayon, lahat ng bagay na meron ka, ari-arian, anuman yan, talino, anumang bagay na meron ka na nakikita mo, yan po ay pag-aari ng Diyos. Lahat yan. Wala tayong pag-aari. Kaya nga, dumating ka sa mundong walang dala, aalis ka dito na walang dala rin. Kasi lahat yan, hindi sa'yo. Maiiwan mo yan lahat. Diba? So pero hindi natin sinasabi na maiiwan ko rin pala pera ko kaya mana ko hindi na ako magtatrabaho. Hindi. Kasi gagamitin naman ng Diyos yung talino mo, yung ari-ariya mo, yung pera mo, yung kinikita mo para makatulong sa iba. Kasi hindi naman lahat pera eh. Hindi naman lahat material. So may mga ibinigay sa iyo na pwede kang makatulong sa iba. Karunungan mo, kaalaman mo, no, pwede kang makatulong, pwede kang magaling kang magpayo, magaling kang mag-advise, magaling kang magsalita, makakatulong 'yan sa iba. Lahat tayo binigyan ng kaloob ng gift. Diba? So dapat lang pahalagahan po natin yung mga pinagkatiwala sa tayo ng Diyos. Pag pinagkatiwalaan ka ng maliit, no, palakihin mo. Sabi nga kung hindi ka napagkatiwalaan sa maliit, paano pa sa malaki? Kung diyan pa lang sa maliit, nanloloko ka na ng tao, paano pa gagawin mo pag dumami pera mo? Baka mas lalo na. Diba? So habang naririto po tayo sa mundo, hindi naman tayo perpekto. Hindi ko rin sinasabing perpekto ako at ganun ako ka ano. Hindi po, marami akong pagkakamali sa buhay ko. At kung kilala nyo lang ako dati, kung sino ako, maraming hindi maniniwala na ganito na ako ngayon.
Di ba? Dahil yan sa pagbabago na binigay ng Diyos. So hindi ako nabago dahil sa sarili ko, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya nga nung nasimulan ako na mabago, ang nakita ko is lagi nang linalagay sa puso ko ng Diyos yung makatulong sa tao. 'Di ba? So yan na lagi yung aking purpose. At yung tulad nga sabi ko sa inyo, pag pumasok ka sa negosyo, kita talaga. Pero pag yan ang focus mo, kumita, 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 hindi mo matutupad yan. Pero kung magiging mindset mo, tumulong, aralin yung negosyo, tumulong, 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 at maniwala ka po sa akin, yung kita, sunod-sunod yan. Kahit awatin mo, bubuhos at bubuhos yan sa'yo. Okay? So, maging ano lang po tayo, maging tapat lang tayo, maging totoo lang tayo sa mga sinasabi rin natin at sikapin din natin na magawa yung mga bagay sa mga tao na hindi lang namimili tayo. Ay, ito yung aasikasuhin ko. Ito yung lagi kong i-entertain kasi bakit ang laki ng kapital nito eh. 'Di ba? Tapos yung maliliit pabayaan, ay hindi po pwede dito yung 1,000, hindi pwede dito 3,000. Eh dito nga sa akin may nagsimula 500 eh. Tinanggap ko eh. Sir, pwede pa 500? Sabi ko, sige. O ngayon, nadagdagan niya na. Estudyante po yun. O hinulog-hulugan niya, 1,000. Meron pa nga siyang hulog na 30 pesos. No, 100, 500. O ngayon, yung 500 niya, tumaas na. Lumalaki yung kapital niya, lumalaki yung pera niya na kapital, lumalaki rin na yung kita niya. Di ba? So, yan yung mga dapat nating mga suportahan at tulungan. Kaya nga po nagpapasalamat din po ako dito sa mga nagtiwala sa akin kasi po bakit? Malaking tulong din po kayo kasi yung pinagkatiwalaan niyo ko, ginamit niyo yung referral code ko, ngayon may pagkakataon na ako na hindi ko na kinukuha sa sarili kong bulsa yung binabayad ko ngayon dito sa Zoom natin. Parte ka na. Dati ako lang yung may puso na tumulong. Pero dahil ginamit mo yung referral code ko, kasama ka na doon. Parte ka na dito sa webinar na ito na tumutulong sa maraming tao. 'Di ba? So, kung meron man akong komisyon na nakukuha kay Sitaw, binabalik ko rin naman yun sa tao. Binabalik ko naman sa ganito to. So sabi ko nga, pag nandiyan tayo, baka masigit pa yung pwede natin magawang tulong sa iba. 'Di ba? So, yun po no, nagiging parte ka na. Ngayon, yun sa mga hindi nating affiliates sa mga atin dito, parte na rin po kayo kasi sumusuporta po kayo sa ano natin dito sa webinar natin. So, ibig sabihin, nag sineshare mo to, nag-i-invite ka rito, so natutulungan mo rin yung iba. Kasi sa pamamagitan ng pag-attend nila dito, naiintindihan nila yung negosyo natin. So once na naiintindihan nila yung negosyo natin, magpapatuloy sila, 'di ba? At talagang gagawa nila ng paraan para makapaglagay pa sila ng kapital dahil nakikita nila yung pagkita rito. At pag kumikita na sila, siyempre, dahil naririnig nila yung ginagawa natin, hindi lang ako yung tutulong ngayon. So magiging kabahagi na kayo. Maaring maiimpluwensyahan ko kayo na ito yung ginagawa ni Coach Jim, ganito rin gagawin ko. So halimbawa, lahat tayo dito, iisa yung ating isipan na makatulong sa kapwa. So ilan tayo dito? Ilan tao yung pwede mong matulungan? Tig-iisa lang tayo ng taong tutulungan. Ilan yan? Kung 100 tayo rito, 100 na tao ang pwede nating matulungan. Kung 200 tayo, 200 na tao yung pwede nating matulungan. Kung 1,000 tayo, 1,000 tao ang pwede mong matulungan. Di ba? Tig-iisa lang yung tutulungan natin. Hindi kailangan marami pero dahil sama-sama tayo, madami tayong natutulungan. Di ba? At pag ginawa po natin yan, hindi naman tayo naghihintay ng kapalit. Ang Diyos naman, hindi naman lingid sa Kanya yung ginagawa natin. Di ba? Pag nakita niya, yung ginagawa mo sa dilim, ay makikita yan sa liwanag. Hindi yan maitatago sa Diyos. Kaya kung ano man ginagawa mo, masama at mabuti, alam ng Diyos yan. At alam naman natin, pag kasamaan ang itinanim mo, di kasamaan din yung pwedeng maging bunga niyan. Pero kung mabuti, yung lagi mong itinatanim, mabuti rin yung pwedeng maging bunga niyan. So lagi po natin pipiliin maging mabuti kaysa maging masama. Okay po? Dahil yan po, hindi lang po nabubuhay ang tao sa sarili niya lang. Kailangan din natin yung isa't isa. Okay? So kanina natapos po tayo sa ating presentation. At ito yung ating part ng mentoring. So dito po sa webinar na to, hindi lang po sa business, no? Mentoring na kung saan
sa karanasan natin sa pagiging seller, sa mga pagninegosyo. Ako po, negosyante na po ako. Hindi pa ako nag-a-abroad. Marami na akong sinubukan na negosyo. Marami na rin po akong nag-negosyo na nag-fail. Hindi nagtagumpay. Kasi nga po, yung mga nagsisimula ako ng negosyo, ang isip ko talaga kumita lang. Kaya ako magdinegosyo kumita. Hindi ko na inaaral eh. Tapos wala sa akin yung puso na pagtulong. Basta ako gusto ko kumita. Pero mali pala yon. Kaya hindi nagtagumpay yung mga negosyo ko na yon. At nung naka-attend na ako ng mga seminars, may mga narinig ako nagtuturo ng mga mentor na sinasabi nila, once na negosyo ka, kikita ka. Kaya ang dapat mong isipin diyan una, aralin mo at makatulong ka. Kasi pag nagawa mo yan, yung lahat ng tinulungan mo, sila rin yung tutulong sa'yo para umangat ka. Mga po natin. Kaya po yun dapat yung gawin po natin. So ituloy-tuloy lang po natin yung journey natin kay Sitaw. Huwag mong pansinin kung ano yung man naririnig mo sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo o sino man, hindi mo man kakilala sa mga napapanood mo. Ikaw umaattend dito. Ikaw yung nakakaranas, ikaw yung nakaka-experience mag-withdraw. Ikaw nakaka-experience kumita. Ba't mo paniniwalaan yung mga tao na wala namang kinalaman kay Sitaw? 'Di ba? So, ano ka lang, tuloy-tuloy lang, huwag pong bibitaw. Ano man madaanan mo, pagsubok na pagdaanan mo habang nandito ka kay Sitaw, gawan mo lang ng paraan mo na 'yan. Dahil once na binitawan mo to kay Sitaw, mahirapan ka na uling bumalik. 'Di ba? At magiging problema mo na naman ang kapital. Pero once na nagsimula ka, tapos may mga pagsubok ka, financial, ganito, wag mong bitawan si Sitaw. Gumawa ka lang ng paraan. At least, pag di mo binitawan si Sitaw, kumikita ka rito, yung pwede mong kitain dito, kung ano man ginawa mo ng paraan, pwede mong ibalik yan doon. At least may negosyo ka na nagtutuloy-tuloy. Mahirap po magsimula ng negosyo, lalo pag dropshipping. Ako po, naranasan ko na po magkaroon ng dropshipping. Yung yung traditional talaga, hindi online. Ang hirap, ang laki ng kapital mo. Bibili ka ng produkto, bit-bit mo 'yan, 'di ba? Babiyahe ka, wala pa kaming sasakyan noon, babiyahe ka. Tapos iso-sort out mo pa 'yan, tapos pepresyohan mo pa, iaalok mo pa sa tao, minsan i-deny, babarating ka pa. No, parang hindi nila inisip na ang layo ng pinanggalingan mo, babarating ka pa hanggang sa parang halos wala ka nang tubuin. Ikaw naman, halos sige na lang, makabawi lang ako. Wala lang matira. 'Di ba? Yung mga nagtitinda diyan, alam niyo yung sinasabi ko, no? Ganun po no yung hirap ng buhay. Kaya may pagbinigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na ganito, pagsikapan na natin ituloy-tuloy. Maganda po ito. Okay? So pag-pray lang po natin na magpatuloy po tayo rito. Okay, sige. Basahin na muna natin dito yung mga nasa chat box. At kung meron kayong question, ito po. Meron po tayong reaction dito. Mag-raise hand lang kayo. At kung ano yung mga tanong nyo, clarification about vacation mode, processing rate, lalo yung mga bago dyan. No? Magtanong po kayo, huwag kayong mahiya. Bago kayo magsimula, kailangan pag nagsimula ka rito, 100% ikaw mismo kumbinsido na legit si Sitaw. Para pag sumali ka, wala nang pagdadalawang isip, wala nang lingon-lingon, wala nang ano yung marinig mo dyan, naniniwala ka na rito. Di ba? So, ganun lang po. Okay, sige. Basa tayo. Paki-type po, sir. Ano yun? Thank po, Coach Jimmy. God bless. Yan. F. Thank you po, sir. Thank you very much, Sir Jimro. God bless po, Ma'am Ann. Good evening, Coach. Guwapo. Thank you, sir. Thank you, sir. Then thank you, sir. God bless. Salamat po, Sir Jimmy. More power po. Si Alan na po bahala magbalik po sa inyo. Yes, Ma'am Marilyn. Yan, salamat po, sir. Long live Sitaw. Yes. Thank you po, Coach Jimro. Salamat po, sir. Coach, saan ba makikita yung referral code? Makikita po yung referral code, sir. Punta ka doon sa yung referral system. Pag hindi mo nakita sa apps, minsan sa apps hindi mo nakikita, pero punta ka ng website. Punta ka sa Google, i-type mo doon yung Sitaw login, tapos mag-login ka doon. Then punta ka sa affiliate system. Makikita mo doon yung referral code. Okay? Sige, Sir Nestor, meron ka pong question. Sir Nestor, sige, pwede ka mag-unmute, sir. Hello, sir. Sige po, sir. Sir, um,
Pwede niyo po akong bigyan ng advice para sa second account. Sige po, sir, ano po yung advice na gusto? Ano po ang ano nyo, balak nyo? So kung gumawa ng second account, may sapat Ah, naman po akong capital kasi. ito tanong ko, sir, yung sa first account mo na ipapasa mo evaluation, Yes, sir. magkano po yung capital mo sa first account? Ano po yun? Worth 100? 100K. Opo. Na ipapasa mo naman po yung processing rate. Pareho po, opo. So, doon sa 100K mo, ilang products yon? 11. 11. Ano yung isa? Ano, yung isa po, dinagdag ko is, ano siya, 10%. 10%. Opo. So, 10% tapos Gina, 100K. gina, ginagawa ko po yung strategy niya na tanggalin ko, bubuksan ko ulit. Unpublish mo. Ulit ba? Opo, Okay. ganun. O, ngayon, ano yung balak mo para doon sa second account mo? Mag-create po. So, opo, Create mag-create na. po kayo. At magkano yung gusto mong i-open doon? 50. 50K. So, anong Opo. purpose mo, sir? Bakit mag-open ka ng pangalawang account? Nais ko doon ko po ibuhos muna. Tapos, Ah, ibig sabihin, ang isa lang po, ito, sabihin ko na yung ano, plano nyo. Gusto nyo magkaroon ng affiliates at gusto nyo makuha yung 3% na commission. ah, Tama? ah, opo, Opo. opo. So sa ngayon, wala akong sinasabing hindi maganda yan. Ha? Maganda po yan. Pero sasabihin ko lang po sa inyo in advance at pag-isipan mo mabuti. Pag nag-second account ka po, yung 100K mo tsaka 50K mo, di ba? Ah, maganda, makakapasa naman yan, pero hindi mo mapapalaki agad-agad. Opo. Bakit? Mahahati po yan eh. At mahahati yung focus mo kung ano yung uunahin mong ipasa. First o second. Lalo na pag dumating na yung punto na biglang dumagsa yung order sa'yo. Pero bibigyan Po. kita, aralin mo rin sir ha, hindi ko sinasabing, ano yung, sabi mo naman, hindi mo yung advice ko, di ba? So ngayon, tingnan mo yung itong sasabihin ko sa'yo. What if, yung 50K na ilalagay mo dito sa second account mo, tapos yun yung papaikutin mo sa first account mo, at yung 100K na yan, ilalagay mo yan sa 12%, isang bagsakan. Ito, bibigyan kita ng computation, sir. Papakita ko lang sa iyo para mas Opo. malinaw. Ikaw pa rin magdidesisyon eh, pero binibigyan kita ng option kasi hiningi mo yung advice ko. Opo, opo. Papakita ko lang sa iyo. Yan, makinig na rin pa yung sa mga gustong makita yung sinasabi natin na 100K strategy. So dito 150 kasi 150 yung ibibigay niya doon. Ang suggest ko kay sir, 100 na yung nasa taas niya. Gagawin niya ngayon dito is yung kung lalagay niya doon, so total 150. So papakita lang natin sa kanya kung mag-iisang account siya, kung ano yung mas maganda. Ito sir, 'di ba? Mayroon kang 100 doon sa sinasabi mo, 'di ba? Sa una. Opo. Opo. So babalik na rin natin. Halimbawa, doon muna tayo sa first account mo. Naisipan mo na ilagay doon yung 50K mo. Tapos yung 50K mo, ilalagay mo siya dito sa initial capital mo, doon sa Opo. pang ano, pang 7% mo. So doon meron kang daily spending na 2,500. So, Opo. ang total earnings mo diyan sa loob ng isang taon, pwede kang kumita ng 40,947. Sorry. 0.41. Opo. Ngayon dito, ang ano natin is 100K. Diba? So 100K yan. Opo. So sa 100K mo, sir, dito sa 20 days, ito nasa baba, no? 12% kasi. Sa 12% po, yung 100K mo, sa 20, sa 20 days mo, yung 100K mo, pwedeng kumita ng 12,000. Ano pa lang yan, 12,000 20 days. a month. 12,000 pesos yan. Hindi pa Opo. amount yan, hindi yan amount, sir.
20 days pa lang yan. Ah, Ngayon, opo, opo. pag bumalik na sa'yo yan, kasi maximum 20 days eh. Pag bumalik na sa'yo Opo. yan, ano mo siya, ito to, co-compounding capital mo, pagdating ng 40 days, yung 112 mo, magiging 125,440 na yan. Opo. Okay? So, bali, lumalabas sa isang buwan mo, meron kang 25,440 sa isang buwan. Ngayon, Oh, pinaabot mo yan ng isang taon, yung 100K mo sa isang taon, meron kang 768,996.58, sir. 100K pa lang. opo. Wala pa tong 40,000 mo. Pag sinama mo pa yan, halos nasa kulang-kulang ano yan. Baka umabot yan kulang-kulang 1 milyon. Di ba? Opo. Opo, opo. Oh, In 1 year. in 1 year, ibawas mo pa yung kapital mo diyan, kalahating milyon megit pa rin yung pwede mong kitain dito. Kahit na sabi mo, "Oh, sir, matagal yung 1 year, hatiin mo na lang." Di hatiin mo. Magkano yung pwede mong kitain diyan? Nasa 300 plus, 310. Nasa 300. 100K lang yan. Kesa Ah, yung, kesa yung gagawin mong dadalawin mo account, although kikita rin, kaso matagal, pwede ka naman kumita ng mabilis. Sa isang account lang, ba't mo pa hahatiin? Pati yung mahahati pa yung isip mo. Dahil ikaw rin na magpapatakbo ng isang account, mabuti na lang kung iba. Ikaw rin eh. Tapos sa'yo rin mm. manggagaling yung pondo. Tama ba? Opo, tama. Pag ganyan ginawa mo, sir, di ba? Dito nga lang pag umabot na rito sa 176,000 dodoble na yan eh. Di ba po? So dito, mas mabilis, Opo. pwede mo nang ditong gawin, sir eh. Kung hindi mo siya i-compounding capital, yung 25,000 a month, ano mo na yan? Alawas mo na yan sa isang buwan. May pambayad ka ng Ah, kuryente dyan. May pangkain ka pa internet. dyan. May internet, di ba? Tapos yung Ah, 100K na kapital mo, buo pa yun. Pwede mo siyang asahan monthly eh. Dahil mo pa dito nagtatrabaho, nasa bahay ka pa. Di ba? opo. Opo. Yung pinag-uusapan natin dito, sir, 100K pa lang yun. May 50K ka pa rito, oh. Kahit hindi mo nangagalawin to eh. Ito na lang dito mo na lang kunin yung allowance mo sa 50K mo eh. Di ba? Opo, opo. So yun sir, yung advice ko. Binigyan kita ng option kasi ayoko naman maging bias na sabihin ko sa'yo, hindi maganda yung two accounts. No? May advantage din naman, may disadvantage yun. Kasi karamihan po ng karamihan po ng tinuruan po natin. Nakita niyo po ba? May turo ako ng turo. Hindi niyo pala nakita? Wala pong